Marami ng masamang balita ang natanggap ng Rusya nitong mga nakaraang linggo. Nabawi na ng Ukraine ang isang isla sa Black Sea. Bumibigo ang opensiba ni Vladimir Putin ngayong tag-init at nawawalan siya ng teritoryo sa Sumy. Gayunpaman, maaaring hindi ito gaanong mahalaga kumpara sa nagawa ng Ukraine ngayon. Sobrang natalo ng Ukraine ang Russia na mahirap panoorin. Isa ito sa mga pinaka-nakakahiya na insidente na nangyari sa ilalim ng pamumuno ni Putin. Inilabas ng Ukraine ang mga mahahalagang detalye tungkol sa isa sa mga pinakabagong nuclear submarine ng Russia. Noong Agosto 4, iniulat ng Business Insider na nagawa ng Ukraine na nakawin ang napakaraming lihim na dokumento mula sa pinakabagong nuclear missile submarine ng Russia, ang Barry-class Knyaz Pozarsky. Hindi ito basta-bastang submarine. Ito ang pinakabago sa fleet ng Russia. Ibig sabihin, isa rin ito sa pinakaprotektado. Hindi iyon naging hadlang sa ahensya ng militar na intelihensya ng Ukraine o Head Directorate of Intelligence of Ukraine na kung paano man ay nakuha nila ang mga dokumento na wala talagang ibang dapat makakita maliban sa ilang piling tao sa Russia. Hindi sinasabi ng Head Directorate of Intelligence of Ukraine kung paano nila nagawa ito. May punto iyon. Para manakaw ang mga dokumentong ito tungkol sa submarino ng Russia, kailangan ng Head Directorate of Intelligence of Ukraine na lihim na makapasok sa hukbong dagat ng Russia o makumbinsi ang mahalagang crew member ng submarino. Ang anumang karagdagang impormasyon maliban sa nasa amin ang mga dokumento ay maaaring maglagay sa panganib ang buhay ng kumuha ng mga dokumentong iyon. Kung may alinlangan na ginawa ng Ukraine ang sinasabi nila, may ebidensya ang Head Directorate of Intelligence of Ukraine. Hindi lang tayo aware sa mga dokumentong hawak nila. Maaari mong tingnan ang mga iyon ngayon mismo sa pamamagitan ng pagbisita sa Telegram channel ng Head Directorate of Intelligence of Ukraine. Naglabas ang Intelligence Service ng Ukraine ng 10 pahinang lihim na dokumento para makita ng publiko na nagpapakita na hindi lang nila itinatago ang mga sikreto ng Russia. Nais ipaalam sa mundo ang plano ng Russia sa kanilang nuclear submarine at para ipaalam din kay Putin na muli na namang napaglalangan siya ng Ukraine. Isang malinaw na tanong ang lumalabas. Ano ang ipinapakita sa atin ng mga dokumentong ito? Natutunan ng Ukraine at buong mundo ang mga pangalan at iba pang detalye ng bawat miyembro ng tripulante ng Knyaz Pozarsky. Ayon sa RBC Ukraine, ibinubunyag ng mga dokumento ang mahahalagang detalye ng mga tripulante, kabilang ang kanilang mga posisyon, kwalifikasyon at antas ng kalusugan. Mahalagang impormasyon ito dahil ipinapakita nito kung ano ang hinahanap ng Russia sa isang tao na papayagan nilang sumakay sa isa sa pinakamahalaga nilang nuclear asset. Ang impormasyong ito ay panimula pa lamang sa mas malalim na mga detalye. Ayon sa RBC Ukraine, natuklasan din ng Head Directorate of Intelligence of Ukraine ang mga tagubiling panglaban na ibinigay sa crew. Ibig sabihin, alam nila kung saan eksakto patutungo ang bagong nuclear weapons submarine ng Russia sa hinaharap. Ninakaw din ang mga dokumento ng barko, labanan at konstruksyon. Ipinakita ng Russia kung paano nila ginagawa ang mga bagong submarine at ang mga sistema ng survivability nito. Ang mga sistemang iyon ay dinisenyo para protektahan ang mga kahinaan ng submarine na ngayon ay alam na ng Ukraine. Mayroon ding standard operating procedure ang Ukraine para sa submarine tulad ng paglipat ng kargamento at pag-aalaga sa mga sugatan. Bukod dito, nakakuha rin ang Ukraine ng ilang ulat tungkol sa submarine, kabilang ang isang pag-aaral sa isang deformed na radio buoy na kasama sa mga nakaw na datos. Sa huli, nakuha ng Ukraine na ang mga pahina mula sa schedule book ng submarine na naglalaman ng pang-araw-araw na aktibidad nito at ng mga tauhan nito. Kung hindi mo maintindihan kung bakit ito mahalaga, ipapaliwanag namin. Lahat ng impormasyong ito ay dapat lubos na lihim. Bago na ilathala ang mga dokumentong iyon online, limitado lang ang alam natin tungkol sa Knyaz Pozarsky sa gustong ipaalam ng Russia sa mundo. Alam natin na dinevelop ito ng Russia bilang mahalagang bahagi ng kanilang nuclear triad. Patunay dito ang 16 na launch silos na itinayo sa loob ng submarino na kayang maglunsad ng R-30 Bulava-30 Intercontinental Ballistic Missiles ng Russia o RCBMs. Bawat isa sa mga misil na iyon ay maaaring magdala ng 10 nuclear warheads. Nangangahulugang ang Knyaz Pozarsky ay maaaring magtungo ng 100 at 60 warheads sa anumang target na piliin ni Putin. Nakatalaga ang submarine sa 31 submarine division ng Northern Fleet ng Russia
na ang base ay sa Murmansk region ng bansa. Ang submarino ay personal ding tinanggap para sa tungkulin sa labanan ni Putin mismo. Ang petsa ng pagtanggap ay Hulyo 24, 2025, sa loob ng wala pang 2 linggo. Nalaman na ng Ukraine ang lahat ng kailangan malaman tungkol sa submarino, higit pa sa sinabi ng Russia. Ayon sa mga detalyeng inilabas ng militar ng Russia, ang kanilang bagong submarino ay nagdudulot ng malaking banta ng nuclear sa publiko. Ang mga detalyeng inilabas ng Ukraine ay nagpapakita kung paano labanan ang bantang iyon. Dapat lang magalit si Putin. Ang pagnanakaw ng Ukraine ng lihim na dokumento ng submarino ng Russia ay nagdudulot ng maraming problema. Nagsisimula ito sa pagkawala ng pangunahing bentahe na dapat dala ng pagkakaroon ng mga submarino, ang pagiging lihim. Itinampok ng Universidad ng New South Wales noong Disyembre 2021 kung paano makakatulong ang benepisyong ito sa militar sa iba't ibang paraan. Habang tinatalakay ang pagsisikap ng Australia na magkaroon ng mga submarinong denuklear, inilahad nito na likas na palihim ang mga submarino. Sila ay gumagana sa ilalim ng tubig, kaya imposibleng makita mula sa itaas maliban kung mahuli mo ang isa na umaahon. Ang pagiging palihim ng mga submarino ang nagpapahusay nito para sa pangangalap ng impormasyon at pagmamanman sa dagat. Mahalaga rin ito para palihim na mailapit ang mga sandatang nuklear sa isang posibleng target. Ayon kay Paul Warburg, isang tagasuri ng mga labanan, sa kanyang ulat tungkol sa pagtagas ng mga dokumento ng Russia, ang pagiging lihim ng mga submarino ay malaking panakot sa parehong karaniwang labanan at nuklear na antas. Alam ng mga eksperto sa digmaang submarino na pangunahing layunin ng submarino ay itago ang pinakamahalagang gawain ng bansa. Ayon kay Warburg, ang transaksyon ay lubhang lihim. Tama siya na kung wala ang kakayahang magtago, hindi gaanong kapaki-pakinabang ang mga submarino kumpara sa mga barkong nasa ibabaw ng tubig. Ang barkong nasa ibabaw ng tubig ay madaling makita at maagapan, kahit na ito ay gumagana sa maling lugar. Nahulaan, winasak! Bagamat hindi imposible na sirain ang isang submarino, ang paggawa nito sa ilalim ng tubig ay nagpapahirap na ito ay matukoy at tamaan. Karamihan sa matagumpay na pag-atake ay nakasalalay sa mga anti-submarine na barko, eroplano o iba pang mga submarino. Halos hindi natin alam kung nasaan ang alinman sa mga submarino ng mundo sa kahit anong oras, maliban na lang kung sinabihan tayo ng particular. Ang isang nuclear weapons na submarino tulad ng Konias Pozharsky ay dapat makapagtago, makapaglabas ng mga misil, at makalayag paalis ng hindi nahaharang. Ang lubos na pagiging lihim ng mga submarino ay naghahatid ng takot at nagpapalakas sa kanilang abilidad na pigilin ang mga kalaban. Hindi tiyak na maglulunsad ng nuclear weapon ang Russia mula sa submarino nito, ngunit may posibilidad na magawa nila ito. Ang simpleng katotohanan na may posibilidad ay mahalagang bahagi ng mga plano ni Putin na palawakin ang impluwensya ng Russia gamit ang takot na dulot ng pagpapakita ng lakas ng kanyang bansa. Dahil sa Ukraine, nawala na ang anumang takot tungkol sa ginagawa at pupuntahan ng Konias Pozharsky. Ayon kay Warburg, ang nuclear submarine ng Russia ay nagdudulot ng malaking takot bilang isa sa kanilang pangunahing lakas. Ang marami sa takot na ito ay nakasalalay sa pagiging lihim at sa hindi pagkakaalam sa tunay na anyo ng halimaw. Iyan ang dahilan kung bakit binabanggit natin kung paano inilantad ng Ukraine ang lahat ng Konias Pozharsky. Nahuli ang nuklear na multo ng Russia nang nakababa ang pantalon. Nabisto ang lahat ng mga lihim nito. Alam na ngayon ng buong mundo kung paano ginawa ang Beryai class, hindi lang ang Konias Pozharsky, isang buong klase ng mga submarinong nuklear na armas ng Russia na siya pang pinakamakabago nilang klase ay nabunyag. Gayunpaman, delikado pa rin ang Kniaz Pozharsky. Puno pa rin ito ng mga misil na maaaring magdala ng mga nuklear na bomba. Ngunit ngayon, tulad ng isang barko sa karagatan, maaari na itong bantayan at pigilan. Napalitan na ng kaalaman ang takot. At ito ang pangalawang problemang nilikha ng pagkalat ng Ukraine sa mga dokumentong ito. Kailangan ng magmadali ng Russia para magkaroon ng kahit kaunting tsansa na magamit ang Kniaz Pozharsky bilang kapaki-pakinabang na asset sa hinaharap. Hindi pwedeng balewalain lang ni Putin ang problemang ito at umasa na mawawala na lang ito. May posibilidad na ang Ukraine ay may impormasyon kung saan at kailan pupunta ang Konias Pozharsky at maaaring maglunsad ng pag-atake sa barko, bagamat mukhang malabo. Sa totoo lang,
Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na may kakayahan ang Ukraine na hamunin ang hukbong dagat ng Russia. Mula nang simulan ni Putin ang pananakop, winasak ng Ukraine ang 1/3 ng dati kinatatakutang Black Sea Fleet ng Russia gamit ang mga misil at drone. Siyempre, iba ang mga surface vessel na nag-ooperate malapit sa Ukraine kumpara sa isang submarino. Gayunpaman, may ebidensya na maaring handa ang Ukraine na targetin ang Konias Posarski kahit malayo sa Ukraine. Tinukoy nito ang shadow fleet ng Russia ng mga oil tanker kamakailan. Ayon sa Euromaidan Press, nagawa ng Ukraine na palubugin ang ilang barko ng shadow fleet ng Russia, kabilang ang Eco Wizard. Ang barkong nakadock sa Ust-Luga port ng Russia ay nasira ng 2 pagsabog sa engine room nito na sumira sa katawan at nagdulot ng pagtagilid nito sa kaliwa habang pumapasok ang tubig. Malayo sa Ukraine ang Eco Warrior nang ito ay palubugin. Walang nagsasabing hindi kayang magsagawa ng Ukraine ng katulad na operasyon ng sabotahe laban sa Konias Posarski. Ang mga lumabas na dokumentong ito ay hindi basta lumitaw. May taong nakahanap at nagpadala nito sa Ukraine. Base sa sinabi ni Warburg, malinaw na infiltrado na ng kalaban ang kanilang mga nuclear subsystem. Posible ring may iba pang ginagawa ang kalaban. Batid ng Ukraine na hindi nito kayang sabayan ang Russia sa digmaang pandagat sa bahaging ito ng militar ng Russia. Ayon sa military ranking platform na Global Firepower, wala ang Pilipinas kahit isang submarino. Gayunpaman, ipinapakita ng pagsira ng Ukraine sa mga barko ng Shadow Fleet ng Russia na kaya nitong makapinsala sa Russian Navy kahit sa malalayong teritoryo. Maaring iyon ang ginawa nila sa kaso ng Konias Posarski. At maaring may access pa rin ang mga operatiba sa submarino. Ang ilang maayos na pagkakalagay na bomba ay maaring magpadala sa Konias Posarski sa ilalim ng dagat bilang libingan. Kung iyon ang gusto ng Ukraine, at hindi lang mga lihim na operatiba ng Ukraine ang dapat alalahanin ni Putin, posible rin na hindi nagpadala ang Head Directorate of Intelligence of Ukraine ng sarili nilang tao sa Konias Posarski para kunin ang impormasyong inilathala nila noong Agosto. Posibleng nakipag-ugnayan ang Head Directorate of Intelligence of Ukraine sa isa o ilang miyembro ng Russian crew ng submarine para makuha ang kinakailangang impormasyon. Alam na natin na sobrang laganap ang korupsyon sa militar ng Russia. Ayon kay Warburg, nang salakayin ng Russia ang Ukraine, nakita na natin kung paano naging malaking dahilan ng kanilang pagkabigo ang korupsyon. Sa maraming pagkakataon, binigyan ang mga sundalo ng pekeng kagamitan at kulang-kulang na supply sa lahat ng antas ng militar. Ang korupsyon ay laganap o dati ng laganap sa militar ng Russia at hindi ito napigilan ni Putin. Hindi mo na kailangang lumayo para makakita ng mga halimbawa. Noong Pebrero, may balitang ibinunyag na ang mga sundalo ay maaaring magbayad ng 70,000 hanggang 3 milyong rubles na suhol para makaiwas sa digmaan sa Ukraine. Inaalok ang serbisyong ito sa mga online forum at nakadepende sa katayuan at takdang lugar ng sundalo. Pinapakita nito na malaki ang impluwensya ng pera sa militar ng Russia. Walang nakakaalam kung kanino napupunta ang mga suhol. Walang pangalan na binanggit ng tao o mga taong nag-aalok ng serbisyo. Maaaring may isang mataas na opisyal ng militar ng Russia na may autoridad magpasya kung sino ang lalaban o hindi ang kumikita ng malaki sa ganitong uri ng suhol. Noong Oktubre 2024, iniulat ng Jamestown Foundation ang tungkol sa maraming bagong iskema ng korupsyon na nagpapalakas sa militar ng Russia. Sa ilang rehiyon ng Russia, binibigyan ng dolyar. 100 na bonus ang mga pulis sa bawat detainee na nahikayat nilang pumirma ng kontrata sa militar. May mga network ng money laundering na nagsasabing nang ongolekta sila ng pera para sa mga nasa unahan. Ngunit bihira itong makarating sa mga sundalo. Posibleng napupunta lang ito sa bulsa ng mga leader ng military patriotic na organisasyon na konektado sa mga scheme. Noong Marso, napansin ng SEPA na ang talamak na korupsyong ito ay maaring magamit pabor sa mga bansang kanluranin. Itinuro nito na ang 40% ng budget ng militar ng Rusya na napupunta sa pagbili ng mga bagong armas ay posibleng doble pa sa ipinahayag ng Rusya. Ang lahat ng ito ay dahil sa mga kickback na inaasahan ng mga tao sa mataas na posisyon kapalit ng pagbibigay ng mga kontrata. Ayon sa Corruption Perception Index, 3 o 4 na beses na mas corrupt ang Rusya kumpara sa Alemanya, Pransya at United Kingdom na may malakas na kaugnayan sa pagbili ng Rusya, batay sa ulat ng SIPA. Ang halimbawa ay nagpapakita kung paano umiikot ang militar ng Rusya dahil sa pera. Dahil sa lahat ng impormasyong ito, hindi nakalabisan na isipin na kahit papaano, may ilan sa mga miyembro ng tripulante ng Konias Posarski na bukas sa suhol. Kailangan lang ng Ukraine malaman kung kanino maglalagay ng grasa sa palad at makukuha na nito
ang impormasyong kailangan tungkol sa bagong nuclear weapons submarine ng Rusya. Kapag ang korupsyon ay kumalat na sa Kniaz Pozharsky, limitado ang magagawa ng Rusya. I-dock ang submarine kahit wala ang banta ng korupsyon at paglusot ng mga Ukrainian, maaaring kailanganin pa rin ng Rusya na ibalik ang submarine sa dock nito. Alam ng Ukraine ang lahat tungkol sa crew ng submarine, isang kahinaan. Maaaring matukso sa suhol ang mga miyembro nito. Ayon sa pagsusuri ni Warburg, ang kaalaman ng Ukraine sa kanilang pagkakakilanlan ay nagpapahiwatig na maaari rin silang maging target kung kinakailangan. Kung titingnan ang pinakamalupit na bahagi ng equation na ito sa kahit anong maayos na bansa, ayon sa kanya, ang kawalan ng access sa impormasyong ito ay posibleng magdulot sa kanila na iparada muna ang mga submarino hanggang may bagong abiso. Dahil kapag may mga taong may access hindi lamang sa ilang crew members, kundi sa buong listahan ng crew ng lahat ng iyong mga submarino. Ngayon, marami ng tao ang alam na ng kalaban na maaari nilang lapitan para suhulan o sirain. Kung saan maaaring bayaran o iba't ibang paraan hikayatin ang mga taong ito para sirain ang sariling makina o magtaksil sa mga kasamahan. Hindi pwedeng hayaan ni Putin na mangyari yon. Kaya halos kailangan niyang alisin sa serbisyo ang Kniaz Pozharsky hanggang mapalitan ang buong crew. Inihahatid tayo nito sa susunod na problemang dulot ng Ukraine sa Russia. Malaking pinsala ito sa nuclear triad ng Russia o mas tama, isa pang matinding pinsala. Nagkaroon ng masamang karanasan ang triad na yan nitong nakaraang taon o higit pa. Ito, huling bahagi ng Hulyo, tinamaan ng Russia ng lindol na nagdulot ng tsunami na sumira sa mahalagang infrastruktura nito. Kabilang ang isang base ng submarino na tahanan ng hindi bababa sa isang nuclear attack sub. Natalakay namin sa isang video noong Hulyo 31 ang mga nalaman tungkol sa pag-atake ng inang kalikasan sa Russia. Panoorin ito para malaman pa ang detalye. Mula nang mailathala ang video, kumpirmado sa satellite imagery na nasira ng mga alon ang nuclear submarine base ng Russia. Nitong Hunyo, ang Ukraine ay nagsagawa ng Operation Spiderweb kung saan sinadya nito ang 4 na pangunahing base ng himpapawid ng Russia gamit ang lihim na pagpasok ng maraming drone sa Russia, sakay ng mga truck. Ayon sa Al Jazeera, nasira ng pag-atake ang hanggang 1/4 ng strategic bomber fleet ng Russia, kabilang ang mga eroplanong may kakayahang maghulog ng mga nuklear na armas. Hindi rin naging maganda ang kalagayan sa lupa na bahagi ng nuclear triad ng Russia. Sa nakaraang taon, ilang beses nang nabigo ang mga test launch ng Intercontinental Ballistic Missile. Noong Setyembre 2024 naglabas ang cable news network ng mga satellite image na nagpapakita na ang pagsubok ng bagong SAM-80 Intercontinental Ballistic Missile ng Russia ay sumabog sa lupa dahil sa matinding aberya. Noong Mayo 2025, nagdala rin ng katulad na balita ang Pravda. Sinubukan ng Russia na maglunsad ng RS-24 YARS Intercontinental Ballistic Missile, ngunit katulad ng SARM-80, hindi rin ito nakalipad. Sunod-sunod na kabiguan na angkin na ng Russia ang nuclear triad at ang pagtagas ng Ukraine ng mga importanteng dokumento sa nuclear submarine ay nagpalala sa problema. Inaasahan ng Russia ang kanilang nuclear na arsenal para ipakita ang kanilang lakas. Hindi nila magagawa iyon kung ang mga sandatang iyon ay nasira, pumalyado o nabunyag dahil sa mga lihim na operasyon ng Ukraine. Sa lahat ng bahaging ito, tinamaan na ang 3 aspeto ng nuclear triad ng Russia: lupa, dagat, at himpapawid. Ayon kay Warburg, naparalisa na ang mga ito. Ibig sabihin, wala na sa Russia ang dating antas ng estratehikong kalabuan sa pagbabanta ng nuklear laban sa United States. Maaaring masyadong mabigat ang salitang naparalisa. May mga sandatang nuklear pa rin ang Russia. At sa kabila ng kanilang mga problema, kailangan nating ipagpalagay na kaya pa rin nilang magpalipad ng ilan nito. Gayunpaman, hindi pa rin naaabot ng Rusya ang antas ng kapangyarihang nais ni Putin. Dagdag pa rito ang katotohanang nahihirapan na ngayon ang Russia dahil sa paglabas ng mga Ukrainian. Ipinakita ng Operation Spiderweb at pagnanakaw ng mga dokumentong Kniaz Pozharsky kay Putin na kayang makapasok ng Ukraine sa pinakasensitibong bahagi ng militar ng Russia. Mahina ang Russia kahit sa antas ng nuclear, at handa ang Ukraine na samantalahin ang kahinaang iyon sa mga paraang hindi pa natin nakita noon. Ang pagkalat ng mga dokumentong Kniaz Pozharsky ay mabuti para sa mga karibal ng Russia, kabilang ang Estados Unidos. Magandang balita ito para sa United States, lalo na't inutos kamakailan ni Pangulong Donald Trump ang 2 nuclear submarino
na tumungo sa Russia. Habang patago ang mga submarino ng United States, nabubunyag naman ang mga submarino ng Russia. Alamin pa ang tungkol sa utos ni Trump at ang ibig sabihin nito sa video. Mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga hakbang ng Ukraine laban sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.